Chapter 9. Kahit na, hindi ka na nakikinig sa akin. Ang tigas na ng ulo mo. And because of that grounded ka muna. Hindi ka muna pwedeng lumabas para doon maglaro sa labas. Dito ka muna sa loob maglalaro sa loob ng 1 linggo. Siguro naman, nakakaalis na si Shechor sa loob ng 1 linggo. Hindi na ito nagsasalita, naiiyak itong nagtatakbo papanhik sa itaas na bahagi ng bahay. Magtatago na naman ito sa kwarto. Ganito ito pag napag-alitan ko. Nasundan ko lang ng tingin si Shania. Hinalma ko ang sarili ko. Naninikip ang dibdib ko kaya sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin. Napatingin ako kay Lindia, nakanganga ito. Nagtataka siguro ito sa inaste ko. Nakatingin din si Aahan sa akin. Maya-maya lang, napaiyak ito. Pakiramdam ko natatakot din ito dahil sa galit ako. Kinuha ko ito mula kay Lindia, lumapit naman ito sa akin. Pinaghahalikan ko muna ito saka ko ito niyakap ng mahigpit na parang inaalaw ko. Sophie, what's the problem? Hindi ka naman ganyan kay Shania. Ngayon ko lang nakita na pinapagalitan mo siya ng ganyan. Okay ka lang? May problema ba? Tanong ni Lindia. Ramdam ko ang pagkaalala sa tinig niya. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang hindi sinasadyang pagkikita naming dalawa ni Shechor kanina. Hindi lang ako nakikilala nito dahil sa malayo ang hitsura ko kanina sa Sophie na nakasanayan makita ni Shechor. Pero siguro kailangan na rin niyang malaman para mabantayan din niya ang mga anak ko habang nandito pa si Shechor. Kanina, nakita ko si Shechor, tulad ng inaasahan ko, mabibigla din ito. Hindi niya ako nakikilala dahil sa masyadong madumis ang mukha ko kanina at mabuti na rin yun. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ano ang ipinunta ni Shechor dito, kung bakit, totoo ba mommy? Narinig kong boses ni Shania kaya napatingin ako sa may hagdanan, hindi ko napansin na bumaba pala siya muli. Nandito si Daddy. Nakita ko ang pagletay ng kasiyahan sa mga mata niya. God, hanggang ngayon ba inaasahan pa rin niya ang ama niya? Umaasa pa rin ba siya dito? Hinahanap ba niya ako? Babalik na ba siya sa atin at may daddy na kami muli ni Baby Aahan? Mabubuo na ba muli ang pamilya natin katulad sa ibang pamilya? Naramdaman ko agad ang pag-init ng bawat sulok ng mga mata ko, at ang tuluyan pamamasa nito. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. Inihabilin ko muna ang anak ko sa sekretarya ko dahil kailangan kong makipag-meet ngayon sa mga ikakasal dito sa resort ko. Masyadong misteryoso para sa akin ang mga ikakasal dahil sa hindi masabi sa akin ng wedding coordinator ang pangalan ng mga ito. Ang sabi sa akin ng wedding coordinator ay makikilala ko lang daw ang mga ito pag na-meet ko na ang mga ito. At ngayon ko na makikilala ang mga ito. At aminado ako na kinakabahan ako. Hindi ko maintindihan ang malakas na kabog ng puso ko. Nasa may conference room ako, kasalukuyan kong hinihintay ang mga ikakasal. Sunod-sunod ang pag-inom ko sa tubig na dala ko dahil sa kinakabahan talaga ako. Maya-maya, agad akong napatingin sa pinto nang bumukas iyon at mula doon, iniluwa ang wedding coordinator at may kasama itong 2 babae. Napanganga ako dahil ang babaeng kasama nito ay walang iba kundi ang ina ko. Napatingin ako sa isa pang babae na hawak ng ina ko at nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko napatayo ako. Sunod-sunod ang paglanghap ko ng hangin dahil kinakapos ako ng hininga. Kahit napatayo ako pero nanghihina pa rin ako kaya napahawak ako sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili ko at wag akong tuluyang matamba. Hindi ko kasi magawang umupo habang hinihintay ko ang tuluyan paglapit nila sa akin. Agad na nag-init ang bawat ng mga mata ko. Hi Sophie. Nakangiting sabi ng babaeng kasama ni mommy. Isang babae na kamukha ko pero mas maputi na ito kaysa sa akin dahil sa nangangitim nga ako dito sa isla. Malapad ang ngiti niya sa akin. Buhay na buhay siya sa mga mata ko ngayon. Sophia, sambit ko, at hindi ko napigilan ang sarili ko, niyakap ko siya ng mahigpit. Sinisiguro ko na totoo siya at hindi lang siya bahagi ng imahinasyon ko. Tuluyan nang tumulo ang luha ko. Totoong siya, buhay na buhay siya. Ikinulong ko ang mukha niya sa palad ko at pinagmamasdan kong medj ang kanyang magandang mukha. Tumulo na rin ang luha niya na tulad ko. Sophia, buhay ka. Buhay na buhay ka. Pero paano sa kabila ng kasiyahan naramdaman ko, hindi ko pa rin mapigilan ang magtaka. Inilibing na siya noon pero bakit nasa harapan ko siya ngayon at nahahawakan ko pa?
Pero kung alahanan ko ang nangyari noon, hindi ko naman talaga nakita ang patay niyang katawan. Nang sinabi ng doktor na patay na siya, pinadala agad ng mga magulang ko sa morgue ang patay niyang katawan na hindi ko man lang nakikita. Pinaglalamayan namin siya pero nakasara ang kabaong niya dahil sa ayaw ng mga magulang ko na makita siyang nasa loob. Niloko lang ba ako ng mga magulang ko? Niloko lang ba nila kaming lahat? Pinaniwala nila kami na patay na si Sofia. Pero bakit nila ginawa ito? Sa ginawa nila, hindi lang ako ang naapektuhan, kundi pati na si Gray. I am alive. Hindi ka ba masaya? Tanong ni Sofia sa akin. Masaya ako. Pero paano? Takang-taka talaga ako. Napatingin ako sa mami ko. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya. Umupo muna kami ng maayos para makapag-usap kami at para masabi na rin ni mami kung bakit buhay si Sofia. Kung bakit nila nagawang lokohin kami. Your sister didn't die. She was in coma. Itinago namin ito ng daddy mo para protektahan siya. Pasensya na kung kailangan din namin siyang protektahan laban sa'yo. Laging napapahamak ang kapatid mo dahil sa'yo at hindi makakabuti na magkasama kayong dalawa. Lagi mo siyang ipinapahamak, ani ng ina ko, nasaktan ako sa sinabi nito. Ito ang dahilan kaya nagkahiwalay kami ng daddy mo dahil mahina siya. Gusto na niyang tanggalin ang life support ni Sofia dahil ayaw na niya itong magdusa pa. Pero hindi ko sinukuan ang kakambal mo. Nakipaghiwalay ako sa ama mo at dinala ko si Sofia sa ibang bansa. Pinalabas ko kalaunan sa ama mo na tuluyan nang namatay si Sofia. 2 taon din nasa coma ang kapatid mo. Pagkagising naman niya ay may amnesia siya at 3 years ago patuluyang bumalik ang alaala niya. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko sa ina ko. Madalas niya akong sinisisi sa pagkamatay ni Sofia, ipinapamukha niya sa akin na kasalanan ko kung bakit nawala si Sofia pero buhay na buhay pala ito. Masaya ako dahil buhay si Sofia pero nasasaktan ako sa ginawa ni mommy sa akin. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin mom? Pinili mong manatili sa ama mo. Kung sumama ka lang sana sa akin, baka matagal mo nang alam na buhay ang kapatid mo. Kahit pa sa rason na ito pero masama pa rin ang loob ko kay mommy. Sana, sinabi man lamang niya sa akin. Ang daming nangyari sa buhay ko, ang haba ng taon, almost 16 years na itinago niya sa akin ang katotohanan na buhay ang kapatid ko. Halos kalahati ng buhay naming dalawa ni Sofia na nabuhay ako sa isang kasinunggalingan. Hey, napatingin ako kay Sofia nang hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na mahalaga ang nakalipas, di ba? Ang mahalaga lang naman ay nandito na ako ngayon at magkasama na tayong dalawa. Babawiin nating dalawa ang mga panahon na nagkalayo tayo. Ngumiti siya sa akin kaya gumaan na rin kahit papaano ang loob ko. Then naalala ko na ikakasal na pala ito. But you're getting married now. Masaya ako para sa'yo. Pinunasan ko ang luha ko. Hindi ko lubos akalain na makikita ko pa na ikakasal si Sofia. Pinangarap namin noon sa kung ano ang magiging kasal niya. Romantic talaga si Sofia at naniniwala ito ng sobra sa mga fairy tale. Kahit bata pa ito ay parang nasa imahinasyon na nito ang magiging kasal nito. Pangarap nito na ikasal sa isang malaparaisong lugar na katulad nitong beach resort ko. Kaya lang, iba na ang pakakasalan nito, hindi na si Gray na tulad ng pangarap nito noon. Kahit matagal na kaming walang komunikasyon ni Gray, pero alam kong masaya na ito ngayon kasama ang asawa at mga anak nito. Bago kami nagkahiwalay noon ni Shachar at umalis ako, sinusuyo na ni Gray ang ex-wife niyang si Christel at ang huli kong balita sa dalawa ay ikinasal na ang mga ito. Sinadya kong putulin ang komunikasyon ko kay Gray dahil masama ang loob ko sa mga Montreal. Hindi kasi nila masabi sa akin kung nasaan si Shachar. Impossible naman na hindi nila alam kung nasaan ito. Hindi ko naman hinahanap si Shachar dahil sa sarili kong kagustuhan kundi dahil sa anak kong si Shania. Naibalik ko ang focus ko sa kapatid ko nang pinisil niya ang kamay ko. Sophie, tila may gusto siyang sabihin pero pakiramdam ko, parang nahihirapan siyang sabihin sa akin ang gusto niyang sabihin. I'm sorry. Napatulo ang luha niya. Hey, akala ko ba, kakalimutan na natin ang nakaraan pero bakit ngayon nag-so-sorry ka sa akin? Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Masaya ako dahil buhay ka at magkakasama na tayo muli. Pero imbes na tumigil sa pagtulo ang luha niya, mas lalo itong lumakas sa pagtulo. May emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko mabigyan ng kahulugan.
She felt like guilty of something pero hindi ko makuha kung ano. Dahil ba ito sa ngayon lang siya nagpakita sa akin? Sofia, please, huwag mo nang isipin na may nagawa kang mali sa akin dahil ngayon ka lang nagpakita sa akin, hindi ako honey, I hope hindi ako masyadong natagalan. Panipik. Naputol ang iba kung sasabihin ng narinig ang boses na pamilyar sa akin. Boses ng isang lalaki na hanggang ngayon pamilyar pa rin sa akin. Na hanggang ngayon, kilala ko pa rin kaya mabilis akong napatingin sa nagsasalita at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang napagtanto ko na tama ang hinala ko. Agad na nagkatama ang mga mata naming dalawa. Ano ang ginaga na putol ang iba kung sasabihin ng tumayo si Sofia, at nabaling ang paningin ni Shechar dito. Nanlaki ang mga mata ko nang niyakap ni Shechar si Sofia. Hindi naman, mag-uusap pa lang kami tungkol sa kasal natin. Si Sofia, at iniyakap pa nito ang braso sa leeg ni Shechar. Awang labi akong nakatingin sa kanila. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Naninigas akong at samot-saring emosyon ang naramdaman ko sa sandaling ito. Gulong-gulo ako. Kumusta ang baby nating dalawa? Masayang tanong ni Shechar kay Sofia, sabay haplos sa tiyan ni Sofia. Nag-init ang bawat sulok ng mga mata ko kahit gulong-gulo ako sa nangyayari. Pangarap ko kasi na maging ganito si Shechar sa akin noon, nung ipinagbubuntis ko si Shania pero hindi nangyari at ngayon nakita ko ito na ginagawa niya sa ibang babae, sa kakambal ko. At parang pinapatay ako sa sakit sa nasaksihan ko. Don't worry, okay lang ang baby natin. Diba, sabi ng doktor na healthy ang baby nating dalawa. Ngumiti si Shechar sa kahinalikan nito ang labi ni Sofia. Tuluyan na patulo ang luha ko. Para akong tinutorture sa sobrang sakit na naramdaman ko. Ano ba nangyari? Bakit ginawa nila ito sa akin? Bumitaw na sina Sofia at Shechar sa isa't isa, at humarap sila sa akin. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Nakangiti sila sa akin. Paano nila nagawang ngumiti sa akin at ganito ang ginagawa nila sa akin? Shechar, ang kakambal ko nga palang si Sophie. Yung sinasabi ko sa'yo na kakambal ko na matagal nang noalay sa akin. Makakasama natin siyang planuhin ang kasal nating dalawa, nakangiting sabi ni Sofia. Hello, I'm Shechar Montreal, your sister's fiancé. Wow, magkamukhang magkamukha nga talaga kayong dalawa, nakangiting sabi ni Shechar na mas lalong ikinagulo ang isip ko. Ano ba ang nangyayari? Hindi ba ako kilala ni Shechar? Hindi ba niya ako naalala? Pagkatapos ng pag-uusap tungkol sa kasal nina Sofia at Shechar, naiwan naman sina Mommy at Sofia para daw kausapin ako sandali. Lumabas muna si Shechar para bigyan kami ng oras na makapag-usap. Aminado ako na parang nagkapira-piraso ang puso ko sa sandaling ito. At gulong-gulo din ako. I'm sorry Sophie, 2 years ago, nagkita kami ni Shechar. Sa kanya talaga ako unang nagpakita, dahil sa hindi ko alam kung paano kalapitan. Alam mo naman na mula pa nung mga bata pa tayo, si Shechar na ang lagi kong nilalapitan. I am too comfortable of him. Pero inamin niya sa akin na ako pa rin ang mahal niya. Mahal na mahal daw niya ako na kaya niyang talikuran ang lahat para sa akin. Ayaw ko nung una pero napagtanto ko din kalaunan na si Shechar pala ang gusto ko at hindi si Gray. Kinalimutan niya ang buhay niya, iniwan niya ang buhay niya para makasama lang ako. Alam kasi niya na hindi bibigyan ng angkan niya ng blessing ang relasyon namin kaya umalis siya. 6 months ago, nadisgrasya siya at nawalan ng alaala, wala siyang ibang maalala kundi ako lang. 2 months ago, pumunta ako sa mga magulang niya at inamin ko ang lahat dito. Kung bakit nawala bigla si Shechar. Sa wakas may blessing na rin kami sa kanila kaya pwede na kaming magpakasal ni Shechar. Mahabang paliwanag ni Sofia sa akin. Habang nagkukwento siya, para naman paulit-ulit na sinasaksak ang puso ko. Ang bawat kataga na kanyang binibigkas ay parang isang matalim na kutsilyo na isinaksak sa dibdib ko. Ramdam na ramdam ko ang pag-iinit ng mga mata ko. Todo ang pagpigil ko para wag lang tuluyan malaglag ang luha ko kahit pa parang tinutorture ako sa sobrang sakit na naramdaman ko. Ito pala ang dahilan kaya bigla na lang nakipaghiwalay sa akin si Shechar. Dahil pinili niya si Sofia kaysa sa akin. Sobra niyang mahal ang kakambal ko na nagawa niyang talikuran pati ang anak naming dalawa. Hindi niya naisip kung ano ang maramdaman ni Shania,
kung gaano kasakit para kay Shania nang bigla siyang hindi nagparamdam dito. Hindi naman nila kailangan itago pa sa akin kung sila naman talaga ang nagmamahalan. Hindi ko naman ipagpilitan ang sarili ko. Pero ang piliin ni Shachar na hindi magparamdam sa anak namin, ito ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan pa niyang talikuran pati si Shania kahit pamahal na mahal niya si Sofia? Pero ang mga katanungan na ito ay hindi ko magawang itanong kay Shachar dahil sa hindi naman ako masasagot nito. Tulad ng sabi ni Sofia, may amnesia ito at si Sofia lang ang naalala nito. I'm sorry, si Sofia, hinawakan niya ng kamay ko. Sana mapatawad mo ako, nagmamahal kaming dalawa ni Shachar, Sophie. Naintindihan mo naman diba, kasi inagaw mo din naman noon si Gray mula sa akin. Aniya, God, hanggang ngayon pa rin ba, inakala pa rin niya na inagaw ko si Gray mula sa kanya. Hindi naman sa kanya si Gray sa simula pa lang. Pero hindi ako nakapokus dito. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanya tungkol dito dahil nakaraan na ito at hindi naman totoo ang inakala niya. Ang inalala ko ngayon ay ang mga anak ko lalo na si Shania. Ewan ko kung paano ipaliwanag ito sa anak ko. Kaya kailangan kong gumawa ng desisyon. Isang desisyon na para sa kabutihan ng anak ko. Wala naman problema sa akin kung kayo naman talaga ang nagmamahalan. Tinalikuran kami ni Shachar para sa iyo Sofia, pero bumangon kaming dalawa ni Shania. Maayos na ang buhay namin at hindi na rin naman kami umaasa na babalik pa si Shachar sa amin. Kaya pasensya ka na kung sasabihin ko ito sa'yo, hindi kayo pwedeng ikasal ni Shachar dito. At inaasahan ko na ngayon din ay aalis na kayo dito. Walang pang-alinglangan kong sabi. Ano, pero bakit, Sophie? Ipinangako natin ito sa isa't isa noon mga bata pa lang tayo. Kaya nga kita hinahanap para sa pangako natin sa isa't isa. Alam ko, pero matagal na yun. Mga bata pa lang tayo nung. Magkaiba ang noon at ang ngayon. Sa ngayon, may anak na ako na kailangan kong protektahan. Hindi pwedeng makita ni Shania ang ama niya. Sana naintindihan mo. Bakit ba ganyan ka, Sophie? Inagaw mo na nga si Gray sa akin noon, pinagtaksilan mo na nga ako. Ngayon naman, tatalikuran mo ang pangako natin sa isa't isa. Bakit ba ganyan ka sa akin, Sophie? Ang gusto ko lang naman ay ikasal na kasama ka. Iyon lang ang gusto ko. Hindi ko naman inagaw si Shachar sa'yo, ako naman talaga ang mahal ni Shachar at hindi ikaw. Dapat tanggapin mo na yan. At tuparin mo ang pangako natin sa isa't isa. Kung wala ka talagang sama ng loob sa akin, hindi mo tatalikuran ang pangako natin sa isa't isa noon. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sofia. Alam kong nasaktan ko siya pero mas mahalaga ang damdamin ng anak ko. I'm sorry Sofia, pero ayaw kong masaktan si Shania, hindi niya pwedeng makita ang ama niya. Mahihirapan siyang tanggapin na ikakasal sa iba ang ama niya. Mahal kita pero mas mahalaga sa akin ang kapakanan ng anak ko. Pasensya na Sofia, sana maintindihan mo. Mas lalong napaiyak si Sofia. Dinaluhan naman ito ng ina namin. Ang kapal din naman ng mukha mo para tanggihan ang kapatid mo na dito ikasal. Pasalamat ka nga at gusto pa niyang makasal dito kahit pipitsyugan lang itong resort mo. Kung makapagsalita ka parang napakabuti mong ina, ang sabi ni Mommy. Hindi man ako perpektong ina pero mas mabuti naman akong ina kaysa sayo. Hindi ko napigilan sabi sa kanya. Masamang masama ang loob ko sa kanya. Mula noon, hanggang ngayon, lagi na lang niyang ipinaramdam sa akin na mas mahal niya si Sofia kaysa sa akin. Dapat naintindihan niya ang damdamin ko kasi apo naman niya ang anak ko. Pero katulad lang din siya kay Shachar, puro kapakanan lang ni Sofia ang mas mahalaga sa kanila. Mahal ko si Sofia pero marami na ang gustong protektahan ito. Ang anak ko, walang po protected dito kundi ako lang. Umaasa ako na maintindihan nila kung bakit ito ang desisyon ko. Sana maintindihan mo ang desisyon ko Sofia. Sana umalis na kayo ngayon din, sa araw na ito. Aalis na ako, hinihintay pa ako ng mga anak ko. Kailangan ko nang umalis. Hindi ko na kaya nakaharap pa sila. Mas lalo akong nasasaktan sa bawat minuto na kaharap ko sila. Kaya humakbang ako para iwanan na sila. Aba ano ka sa tingin mo? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Hoy Sophie, ipaalala ko lang sa'yo na isang bilyonaryo ang magiging asawa ng kapatid mo. Huwag kang mapagmataas baka mawala sa'yo lahat ng ipinagmamalaki mo. Ang kapal ng mukha mo.
Ang sabi ng ina ko na mas lalong samugat sa puso ko pero nagpatuloy lang ako sa paghakbang ko at hindi ko na sila pinansin pa, kahit parinig na rinig ko ang iyak ni Sofia. Kailangan ko siyang tikisin para sa anak ko. Paglabas ko nakita ko si Shechor na nakasandal sa dingding sa labas ng conference room. Alam kong hinihintay niya ang paglabas ni na Sofia at ng ina ko. Napatingin siya sa akin at agad nagkatama ang paningin naming dalawa. Hi, Kumo. Umalis na kayo dito. Walang pang-alinglangan kong sabi dito. Maghanap kayo ng ibang lugar kung sana kayo pwedeng magpakasal. Hindi kayo pwedeng ikasal dito. Nakipagtitigan ako sa kanya. Matalim ang titig ko sa kanya. Halatang halata naman sa mukha niya ang pagkalito. Bakit? Kunot noo pa niyang tanong. Dahil sa ayaw ko. Hindi ako mabuting kapatid. Lagi kong ipinapahamak si Sofia kaya yaya muna siya dito para hindi na siya mapahamak. Ani ko sa kanya. Ito naman ang lagi niyang sinasabi sa akin noon. Kaya lang hindi na niya maalala ito. Kaya umalis na kayo dahil hindi ako papayag na dito kayo magpakasal sa resort ko. Pagkatapos ko itong sabihin ay tinalikuran ko siya. Tuluyan nang naglaglagan ang kanina ko pang pinipigilan luha ng tuluyan ko na siyang tinalikuran. Masyadong masakit. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, pinagkaisahan nila akong lahat. 2/3 pakiramdam ko pinagtaksilan nila akong lahat. At si Shechor napakawalang kwenta niya. Dahil sa pagmamahal niya kay Sofia, kinalimutan niya pati si Shania dahil dito. Hindi naman ako magdamdam at magalit ng ganito kung ako lang dahil naintindihan ko na hindi niya ako mahal. Pero ang anak ko masasaktan lang siya pag malaman niya na pati siya ay ipinagpalit din ng ama niya. Napinili ng ama niya na kalimutan siya para sa babaeng matagal ng mahal nito. Pinunasan ko muna ang luha ko bago ako tuluyang lumabas mula sa clubhouse. Pero napahinto ako sa sumalubong sa akin. Agad na nabuhay ang matinding kaba ko nang nakita ko ang anak ko na nakangiti habang palapit sa akin, kasama nito si Lester. Mommy, pinuntahan kita dito. Pinuntahan din kasi ni Lester ang nanay niya at isinama niya ako kaya dinaanan na rin kita. Masayang bulalas ni Shania. Hindi ko magawang ngumiti sa anak ko dahil nababalot ako ng takot. Kailangan na naming umalis. Bakit namumula ang mga mata mo? Umiiyak ka daddy. Mabilis akong napalingon nang narinig ang sambit ng anak ko. At nakita ko nga si Shechor, kasama niya sina Sofia at si Mommy. Kalalabas lang nila ng clubhouse. Daddy. Bulalas ni Shania, tumakbo ito palapit kay Shechor at niyakap nito bigla ang baywang ng ama. Daddy, bakit mo ako kinalimutan, Daddy? Anito na parang patalim na isinaksak sa puso ko. Parang nagkapira-piraso ang puso ko habang nakatingin kay Shania, walang tigil ito sa kakaiyak simula pa lang kanina nang nakita nito ang ama nito pero itinanggi ni Shechor na siya ang ama nito, na hindi niya kilala si Shania. Parang sinasaksak ang puso ko kanina nang tinalikuran ni Shechor ang anak namin. Paulit-ulit na tinatawag ni Shania ang ama niya pero hindi man lamang nilingon ni Shechor ang anak namin. At sobra akong nasaktan, mapakasakit na makitang nasasaktan ang anak ko. At ang mismong nanakit dito ay ang sarili nitong ama. Pinunasan ko muna ang luha ko bago ako humakbang para lapitan na si Shania at kausapin ito. Hinayaan ko muna sandali ang pag-iiyak nito, umaasa na maibsan ang sakit na naramdaman nito at titigil ito sa kakaiyak, saka ko ito kakausapin pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito tumigil sa kakaiyak kaya napagpasyahan ko na kausapin na ito. Shania baby ani ko, umupo ako sa tabi nito. Mommy, bakit ganun si Daddy? Bakit hindi niya ako nakikilala? Ayaw ba niya sa akin kaya niya ako kinalimutan? Umiiyak na tanong ng anak ko. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano siya kausapin. Napakahirap din ito sa akin. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Natatakot ako na mas lalo siyang masaktan sa sasabihin ko. Hindi mo daddy ang nakita mo kanina. Hindi ko alam kung tama ba ito o mali, pero mas pinili ko ang magsinunggaling. Pag medyo malaki-laki na si Shania, baka magawa ko ng ipaliwanag sa kanya ang totoo. Pero sa pagkakataon ito, ang pagsisinunggaling ang tangi kong naisip na gawin. Nagsisinunggaling ka sa akin mommy. Alam kong nang daddy ko yun. Kilalang kilala ko ang daddy ko. Alam ko ang boses niya. Hindi mo ako maloloko, mas lalong lumakas ang pag-iyak niya. Nagsisinunggaling ka sa akin, mommy. Sinunggaling ka.
Ang pinunasan ko na luha kanina ay tumulo muli. Sabihin mo na lang sa akin ang totoo na ayaw na ni Daddy sa akin, ayaw na niya sa atin kaya nga hindi na siya nagpapakita sa atin. Ayaw niya sa atin kaya kinalimutan niya tayo, alam kong galit na ito habang umiiyak ito. Parang binudbura ng asin ang sugat sa puso ko. Pero kahit nasasaktan ako, kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Shania, hindi sinasadya ng daddy mo na kalimutan ka. Makinig ka, may sakit siya kaya kanya nakalimutan. Pero kung gagaling na siya sa sakit niya, maalala ka rin niya. Mahal ka ng daddy mo. Huwag mo yan kalimutan, tulong luha kong sambit. Hindi ko na magawang magsinunggaling pa sa kanya. Para akong nagel guilty sa titig niya sa akin. May sakit siya. Ano ang sakit niya? Kailan gagaling si daddy? At saka sino yung babae na kasama niya mommy? Bakit kamukha mo yun at kasama pa niya yung lola ko? Hindi nagpakilala si Sofia sa anak ko. Hindi nga din pinapansin ni mommy ang apo nito. Parang estranghero para dito ang anak ko. Nasimulan ko nang sabihin ang totoo kaya napagpasyahan kong ipagpatuloy na lang ito. Kakambal ko siya. May kambal kayo. Bakit hindi ko siya nakilala? At bakit kasama niya si daddy? Sunod-sunod niyang tanong. Kuryoso ang kanyang mga mata sa katotohanan. At nahihirapan na akong sagutin siya, hindi ko alam kung ano ang tamang sagot ang sasabihin ko para maintindihan niya at hindi siya mas lalong masasaktan. Nagkahiwalay kami ng kakambal ko. Ngayon lang kami nagkita muli. Si daddy mo naman magpapakasal na sila ng tita Sofia mo. Kay hirap bigkasan pero nasimulan ko na, kailangan na niyang malaman ang totoo para may handa ko siya sa mangyayari. Kahit pa tinanggihan ko na dito magpapakasal sina Sofia at Shachar pero hindi ko maitatago habang buhay ang totoo lalo pa at napagtanto ko na ang mga taong nakapaligid sa akin ay puro makasarili, isa na dito ang kakambal ko. Alam niyang may anak ako na nandito pero pinuntahan pa rin niya ako dito para sa kasal niya. Hindi man lamang ako kinausap ni Sofia nang masinsinan muna bago siya pumunta dito na kasama ang ama ng mga anak ko. Hindi ako tanga para hindi maintindihan na gusto niya akong saktan. Gusto niya akong saktan sa pamamagitan ng anak ko. Gusto niyang saktan ang anak ko. Sa klase ng pananalita ni Sofia kanina, halatang galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari noon. Hindi ako tanga na hindi maintindihan na si Gray pa rin ang gusto niya pero hindi na ito pwede, kaya si Shachar ang pinili niya para masaktan ako. Ginamit niya ang pagmamahal ni Shachar sa kanya para saktan ako. At tanga naman si Shachar sa pagmamahal nito kay Sofia. Hindi ko mapapatawad si Shachar dahil napakatanga nito. Ipinagpalit nito ang anak nito sa babaeng ginamit lang ito para pasakitan ako. Naibalik ko ang focus ko sa anak ko nang mas lalo itong humikbi. Bakit sila magpapakasal mommy? Bakit? Di ba, gusto mo maging masaya ang daddy mo? Hayaan na lang natin sila na magpakasal. At magiging masaya para sa kanila. Hinaplos ko ang buhok niya at inipon ko ito sa dulo. Nakatingin ako sa mga mata niya. Okay naman tayong tatlo ni Aahan, di ba? Hihintayin na lang natin na gagaling ang daddy mo sa sakit niya. Pag magaling na siya, pupuntahan din niya kayo ni Aahan. Kasi love na love niya kayong dalawa ng kapatid mo. Naintindihan mo ba ako? Ewan ko kung tama ito. Pero wala lang talaga akong maisip na sabihin para hindi niya lisipin na hindi siya mahal ng ama niya. Umaasa ako na pagdarating ang panahon na babalik na rin ang alaala ni Shachar, maalala niyang puntahan ang anak niya. Nabibigyan din niya ng importansya ang anak niya sa akin. Pero paano kayo mommy? Okay lang ba sa'yo na magpapakasal sa iba ang daddy ko? Ayaw kong umiiyak kayo. Oo, tumango ako, pinilit kong ngumiti kahit pa sobrang nabasag ang puso ko. Hindi naman ako malulungkot dahil nandyan kayong dalawa ni Aahan, kayong dalawa ang magpapasaya sa akin. So, pwede ka bang tumigil na sa pag-iyak kasi pag iiyak ka iiyak din ako. Balang araw pag malaki ka na, pag mas makaintindi ka na, pangako ko sa'yo, ipapaliwanag ko din sa'yo ang lahat. Pero sa ngayon, maging masaya na lang tayo para sa daddy mo. Kaya mo ba yan gawin para sa akin? Tulong luha ito habang nakatingin sa akin. Kinakabahan ako habang naghihintay sa kung ano ang maging katugan ng anak ko sa sinabi ko sa kanya. Maya-maya, bahagyang gamaan ang pakiramdam ko nang tumango siya. Sunod-sunod ang tango nito. Naiiyak akong niyakap ang anak ko, sinuklian din nito ang yakap ko sa kanya. How's Shanae? Tanong sa akin ni Marcus, pinuntahan niya dito para kumustahin ang anak ko.
Siya kasi ang kumarga ni Shania kanina, ayaw kasing maglakad ng anak ko at nagliliyak lang ito. Kitang-kita niya ang buong pangyayari kanina pati na ang ginawang pagtalikod ni Shachar sa anak nito. Ang minsan pagkikita naming dalawa ni Marcus noon ay nasundan hanggang sa naging magkaibigan kaming dalawa. Magaan lang ang loob ko sa'yo. Siya yung isa sa nandyan para sa akin nung mga panahon na pakiramdam ko pasan ko ang mundo. Kaibigan ko lang si Marcus, at hindi ko naman naramdaman na may gusto siya sa akin bilang babaeng gusto niyang ligawan. Paminsan-minsan, pumupunta siya dito sa resort para bisitahin kami ang mga anak ko. Sinisiguro niya lagi na nasa maayos kaming kalagayan. 3 months ago ang huli niyang punta dito at ngayon, bumalik na naman siya. Nakatulog na siya pero hindi ko pa masasabi kung mabuti na ang pakiramdam ni Shania. Umaasa ako na sana bukas, mas maayos na ang pakiramdam niya. Salamat nga pala sa ginawa mo kanina. At saka salamat din na nandito ka muli, wala lang talaga akong mapagsabihan ng sama ng loob ko sa sandaling ito. Lagi ko talaga siya sinasabihan ng mga problema ko. Naikwento ko na nga sa kanya ang buhay ko mula pa nung hanggang sa ngayon. Ang tungkol sa mga magulang ko, ang tungkol sa kakambal kong si Sofia, tungkol kay Shachar lahat na yata. I can't remember anything I haven't told him. I just needed a friend during those times when I was really down, and I saw the friend I needed in him. Parang siya ang pumalit sa best friend kong si Gray. Ano bang nangyari Sophie? Akala ko ba patay na kakambal mo? Pero bakit buhay ito at kasama pa niya ang asawa mo? At hindi naalala ng asawa mo ang anak niyo, sunod-sunod niyang tanong. Hindi naman ako naiinis kung lagi siyang nag-uusisa sa akin. Hindi kasi niya ako tinatalikuran pag may mabibigat akong problema. Nagpakatatag ako para sa mga anak ko pero mas masarap din sa pakiramdam na may handang tumulong sa akin na isang kaibigan. Hindi ko napigilan at nagsimula na akong buksan ang topic na tungkol sa nangyayari kanina, sa paghaharap namin muli ng kakambal kong si Sofia. Ang tungkol sa pagpapakasal nito kay Shachar na ang gusto nito sa resort ko ang venue. At ang pagkakaroon ng amnesia ni Shachar. Tulong-luha ako habang sinasabi ko sa kanya ang lahat pati na ang sama ng loob ko sa ina at kakambal ko, at ang matinding galit ko kay Shachar dahil sa tinalikuran nito ang anak nito para kay Sofia. Sophie, kung totoo man na ginawa nga ng asawa mo ang sinabi ng kakambal mo, isang ang asshole ang asawa mo. Pero tulad ng sabi mo, hindi nakaalala ang asawa mo. Huwag ka muna sanang maniwala sa mga sinasabi ng kakambal mo. Hindi kayang ipaliwanag ng ex-husband mo ang side niya dahil sa wala siyang maalala. Maniwala ka sa akin, hindi mapagkakatiwalaan ang kakambal mo. There is something in her, sambit niya na nagpakunot noon ang noo ko. Don't worry, aalamin ko ang totoo, alamin mo ang totoo. Awang labi kong sambit, paano? Matagal bago siya sumagot. Just trust me, Sophie, Anya. And don't trust with your mother and twin sister, don't trust them. Trust me, you can trust them, Sophie. Gray. Laking matang sambit ni Sophie nang nakita ang lalaking palapit sa kanya. Nasa may bakuran siya ng villa at kasalukuyan niyang pinapakain si Aahan. Si Shania naman ay naglalaro kasama si Lester sa may dalampasigan na nasa harapan lang ng villa. Pagkatapos ng 2 taon, napagpasyahan niya kagabi na tawagan si Gray para sana kausapin ito tungkol kay Shachar. Kung totoo bang nawala si Shachar at kababalik lang nito. At totoo ngang nawala ito. Nasabi niya kay Gray kung nasaan siya pero hindi naman niya lubos akalain na pupuntahan siya nito. At agad pa siyang pinuntahan nito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya sa best friend niya simula pa nung bata siya. I want to see if you are okay. 2 taon kang hindi nagparamdam sa amin, Sophie. Alam mo bang masama ang loob ko sa iyo dahil pati ako ay inalis mo sa buhay mo? Akala ko ba magdadamayan tayong dalawa? Ramdam nga niya sa tinig nito na masama ang loob nito sa kanya. Pasensya na Gray, kailangan ko din lumayo din sa inyong dalawa ni Christel. Alam mo naman na may malaking kasalanan din ako sa paghihiwalay niyong dalawa noon. Wala kang kasalanan. Kasalanan ko ang nangyari sa aming dalawa ni Christel noon. At kung inalala mo si Christel sa pagpunta ko dito, ang asawa ko mismo ang nagsabi sa akin na puntahan ka para damayan at tignan ang kalagayan niyo ni Shania pero napatingin siya kay Aahan. Mukhang hindi lang si Shania ang pamangkin ko sa inyong dalawa ni Shachar.
Hindi mo man lang sinabi sa akin noon na buntis ka pala. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung paano sagutin ang kaibigan. Come here. He opens his arms. Hindi na siya nagdadalawang isip pa at tulong-luha siyang lumapit kay Gray. Agad naman siyang niyakap nito. Napaiyak siya. Pakiramdam niya bumalik ang dati niyang kakampi. Napabitaw din siya kay Gray nang umiyak si Aahan. Mabilis niyang nilapitan ang anak at kinuha ito sa baby chair nito. Lumapit si Gray sa kanilang dalawa ni Aahan at kinausap-usap nito ang anak niya. Pero mukhang natakot si Aahan dito kaya itinago ni Aahan ang mukha nito si leeg niya. Napapangitan yata sa akin, si Gray, natatawa ito. Tinawanan na rin niya ito. Talagang mahiyain si Aahan sa mga taong lalo na sa mga bago sa paningin nito. Maya-maya sabay kaming napalingon ni Gray nang narinig namin ang boses ni Shania. Tito Gray. Hello sweetie. Si Gray, patakbong lumapit si Shania kay Gray, napasquat naman si Gray at open arms na hinintay nito ang anak niya. Tito Gray, bakit hindi ka na nagpapakita sa akin? Kinalimutan mo din ba ako? Naiiyak na sabi ni Shania kay Gray. No sweetie, I'm sorry about your mom. Nagkatinginan kami ni Gray. I'm sorry I am just busy pero lagi naman akong nangungumusta sa'yo. Hindi kita kinalimutan. Paano naman kita makakalimutan? Ani ni Gray habang ikinulong ng mga palad nito ang maliit na mukha ng anak niya. Si Daddy kinalimutan ako, nolyak na sumbong ni Shania kay Gray. Nagkatinginan na naman kami sandali ni Gray, at napatingin din ito agad kay Shania. Bakit ganun si Daddy? Bakit niya ako kinalimutan? Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ng anak niya. It's okay sweetie, alam niyang hindi din alam ni Gray ang sasabihin kaya niyakap na lang nito ang anak niya. Humahagulhol naman si Shania habang yakap ito ni Gray. I'm sorry of what happened Sophie, pati ako ay nabigla din kung bakit buhay pa si Sofia. Buong akala ko, alam mo ang tungkol dito. Ang sabi ni Sofia sa akin, wala siyang inilihim sa'yo kaya buong akala ko alam mo na buhay pa si Sofia. Nagdamdam ako dahil sa alam mong apektado ako sa pagkamatay niya, alam mong sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay niya pero hindi mo man lang nagawang sabihin sa akin na buhay pa ito. Ngayon alam ko na pareho pala tayong walang alam, ani ni Gray sa kanya. Magkaharap sila nitong nakaupo, nasa loob sila ng opisina niya. Dinala niya dito si Gray, dito nila napagpasyahan na mag-usap dahil sa baka marinig sila ni Shania pag doon sila mag-uusap sa villa. Salamat at ako ang pinaniwalaan mo, Gray. Considering na mas close kayo ni Sofia at mas mahalaga siya sa iyo kaysa sa akin. Pareho kayong mahalaga sa akin, Sophie. May sakit lang si Sofia kaya sa tingin mo mas pinahalagahan ko siya kaysa sa iyo. But I always knew that you have a good heart than her. Alam mong sayo na ako laging naniniwala sa simula pa lang. Naalala mo pa ba na sa akin ka laging tumatakbo pag mag-aaway kayong dalawa? Ako lang ang sinasabihan mo dahil ako lang ang nakikinig sa'yo. Napatulo ang luha niya sa sinabi ni Gray. Sa simula pa lang, wala na talaga siyang kakampi sa pamilya niya. Si Shachar nga din ay kay Sofia laging naniniwala. May nasabi ba sa'yo si Shachar nung bago siya umalis nang hindi ipinaalam sa inyo kung nasaan siya? Napatanong na siya kay Gray tungkol dito. Baka may nasabi si Shachar kay Gray, close ang dalawa. Hindi lang magpinsan ang dalawa, mag-best friend pa ang mga ito. Hindi nagsalita si Gray, nanatili lang itong tumitig sa kanya. Pero alam niyang may nais itong sabihin pero nagdadalawang isip ito na sabihin ang mga iyon sa kanya. Please Gray, sabihin mo sa akin kung may nasabi siya sa'yo. Isang buntong hininga ang narinig niya muna kay Gray bago ito nagsalita muli. Sabi niya sa akin na may babae siyang nakilala, sasama siya dito dahil alam niyang hindi papayag ang mga magulang niya na maging sila, iyan ang sinabi sa akin ni Shachar nung Sophie. Pasensya na, alam kong nagkamali ako na hindi ko ito nasabi sa iyo pati na sa mga magulang niya. Ayaw kong mas lalo ka pang saktan dahil sa sinabi ni Shachar sa akin, hindi ko naman lubos akalain na pati ang anak niya ay tatalikuran niya. Mas lalong napatulo ang luha niya. Totoo pala ang sinabi ni Sofia sa kanya na mas pinili ito ni Shachar kaysa sa kanila ni Shania. Bigla siyang hinihiwalayan ni Shachar para makasama nito si Sofia, pati anak ni Shachar ay tinalikuran nito. Napakasakit ang sakit-sakit ng ginawa ni Shachar sa kanilang dalawa ni Shania.
At kahit wala pang alam si Aahan, nasasaktan pa rin siya para dito. Balang araw, magkakaisip din si Aahan at malalaman din ito ang tungkol dito. Hindi pa man nangyayari ay para nang sinasaksak ang puso niya ng paulit-ulit. Napakasakit. I'm sorry. Ani ni Gray sa kanya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang simpatiya. Pinunasan niya ang luha niya at matipid siyang ngumiti dito. Nasaktan siya pero kaya naman niya ang sakit kung para sa sarili niya lang pero ang mas lalong nagdulot ng hapdi sa puso niya ay ang katotohanan na ipinagpalit ni Shechor ang anak nila. Para sa isang babae, para sa kapatid niya. Tuluyan pa nitong pinutol ang komunikasyon kay Shania, parang siyang tino-torture noon sa tuwing nakikita niyang umiiyak si Shania. Laging hinahanap ang ama nito, hindi na niya alam kung saan niya hahanapin si Shechor ang mga panahon na yun para sa anak nilang dalawa. Para siyang tanga noon na kahit hinihiwalayan siya ni Shechor, wala siyang tigil sa kakahanap dito sa mga kakilala nito para lang kay Shania. Para siyang tanga, para siyang desperada na naghahabol sa lalaking hindi man lamang sila pinahalagahan. Naalala niya noon lagi niyang hiniling kay Shechor na maghiwalay na silang dalawa dahil hirap na siya sa pagsasama nila pero ayaw siya nitong pakawalan. Lagi nitong idinadahilan na ayaw nitong lumaki ang anak nila na walang ama, ang anak nga nila ang dahilan kaya siya pinakasalan nito. Ang gusto niya lang noon, mas maaga ang paghihiwalay nila, mas hindi masasaktan ang anak nila pero ayaw nitong bitawan siya. Nangako ito na hindi sila iiwan ni Shania. Pero kinalimutan nito lahat ng pangako nito nang nagpakita sa dito muli si Sofia. Mas mahaba ang pinagsamahan nila pero mas pinili nito si Sofia. Sana bumalik na lang sa buhay nito si Sofia ng mas maaga para hindi na sila masasaktan ng ganito ng anak niya. Ang pinunasan niyang luha ay tumulo na naman. Hinawakan ni Gray ang kamay niya. It's okay to cry, Sophie. Napahagulhol na nga siya sa pag-iyak. Hindi talaga niya mapigilan ang sarili. Hindi naman siya nahihiyang umiyak sa harapan ni Gray dahil simula pa lang noon, si Gray na talaga ang iniiyakan niya kung may problema siya. Pagkatapos nilang mag-usap ni Gray, napagpasyahan nila na mamasyal sandali sa tabing dagat, medyo magaan na ang pakiramdam niya. Salamat at nandito si Gray para kahit papaano pakiramdam niya hindi siya nag-iisa. Ipinakilala na rin niya si Gray kay Marcus kanina. Alam na ni Marcus ang tungkol kay Gray kaya kay Gray na lang siya nagpaliwanag. Medyo bonibiro pa nga siya nito na kaya daw niya ito kinalimutan dahil sa may nakita na siyang kapalit dito.